Yung binalita po natin kaninang hapon na may 9 na senador, no? Nilik. 'Di ba may nag-leak sa Politico. Binanggit nila yung source natin Politico eh. Nag-leak po ito, House of hindi yan. Yung isang balita. Yung kaninang binalita natin na 9 na senador, yung balak ibalik yung ating 9 na senador yung may balak magbalik ng ating saan ba yun? Basta sa Politico yun eh. Nagalit po si Senator Jinggoy Estrada. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Jinggoy, etong mga pinag-usapan natin, yan palang tungkol dyan, no? Sa executive session pala yan. For the first time. Sa executive session ng Senado at saka kahit na ng Kongreso. Alam niyo po, wala nakakalabas doon, no? Wala nakakalabas doon pag sinabi po ng Senado na executive session, lihim po yun para sa kanila lang. Tinalakay po dun. Galit na galit po si Jinggoy. Bakit nyo nilik sa media? Yung akala natin, kwentuhan lang, yung pala, pinag-usapan talaga yun. Sa executive session po, bawal pong ilabas yun. Maliwanag po yung rules. Sino mang senador, na nagpatunayan na nag-leak nung pinag-usapan nila sa executive session, pwede pong matanggal sa pwesto sa botong 3/4 ng Senado. Ganun po kalala yun. Yung paglabag na yan. Teka lang, nagtataka lang ako. Sabi ni Jinggoy, inulit-ulit niya Ang tagal ko ng senador. Matagal na tayo nag-executive session. Walang nakakalabas kahit na ano. Ngayon lang. Ngayon lang? Teka muna. May mga bago bang senador na ngayon lang naging senador? wala akong maisip. Di ba? Putya, grabe yun. Delikado po yan kasi alam niyo po mga pinag-uusapan dyan, mga confidential. Tignan nyo confidential. Ibig sabihin, bawal malaman ng marami. Bawal malaman ng, bukod sa mga senador, wala na dapat ibang makaalam. Kaya iimbestigahan po nila to. Yung kinunan natin ng source kanina na Politico, isasalang nila sa Senado kung saan nila nakuha yung source nila. At pag senador po yan, pwede po nilang isalang yan by 3/4. Pwede po matanggal yung senador na yan. Kasi mga pinag-uusapan po dyan sa executive session, mga mga talagang pwede pong makasira sa bayan, pwede pong ikabagsak ng Pilipinas, no? Katulad niyan, galit na galit sila. Pinag-usapan lang natin yung executive, paano na palabas. So, totoo po yun. Meron talagang mga senador na gustong ibalik yung confidential fund. Hindi na po yan. Katapusan ng mundo. Hindi na po biro yun, no? Yung executive session ay ilik na sa media. Wala na po ngayon. Sabi nga ni Senator Bato, isa sa kanyang mga reaction doon. Mahirap na po ako, parang ayaw ko na magsalita sa executive session. Meron palang naglilik, no? Nung mga pinag-uusapan natin ay pwede na palang iparating ngayon sa media. Kaya talagang maling-mali po yun, no? Kasi marami po sa executive session, pag yung mga delikado po, yung pag nalaman ng kalaban, maaari pong ikabagsak ng Pilipinas. Putya, doon po pinag-uusapan. Kaya mga humihingi, teka lang po, executive session na lang po. Doon ko po sasabihin ng lahat. Yung pala, pwede na nyong ilik. Hindi po
hindi po pupuwede 'yun, 'no? Anong uri na ng Senado? Ayan po. Tapos parang ano lang si Zubiri, parang, clueless siya kung ano yung gagawin. Dapat magalit siya, mas galit pa si Jinggoy. Iba nasa isip ni Zubiri kung papaano kung papaano siya susunod na anyways, mukhang yung, pag-asa natin na mawala, mabalik yung, confidential fund, hindi natin alam kasi kung yun na yun, kung siyam lang, 'di ba? Kasi kung may iba pa dapat sinabi na, eh. Kaya hindi po natin na wala na pong tiwala sila sa isa't isa. Isa po sa kanila naghudas, puwedeng isa, puwedeng dalawa, hindi na natin alam. Pero delikado po 'yun. Traitor na pala. Mas malupit po 'yun, 'no? Traidorin mo yung kapwa mo senador. Kaya ano na ba nangyayari sa ika nga, ano na nangyayari sa atin ngayon? Okay. Bagamat gumaganda yung politika, ito po, yung nagbigay po ng reaksyon si Pangulong Duterte dun po sa bumitaw sa tungkulin na si PDP congressman. Ano na nga pangalan no? Gonzales, no? Ito po ang sinabi ni Pangulong Duterte. I respect his decision to go out of the party and I would encourage those who are not in tune with us or hindi nyo nagustuhan, you're always welcome to go out. Pakinggan nyo po itong mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Even if I remain to be the only one in PDP, okay lang sa akin. Wala namang problema. Even if ako na lang ang maiwan sa PDP sa buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Yan po, no? Siyempre, ginagalang niya bagamat aminin ba ni Pangulong Duterte, pero sa tagal na po sa politika ni Pangulong Duterte, alam niya na yan, no? Balik kung papaano nagbaliktaran yung mga congressman na yan papunta sa kanya noon nung siya pa ang presidente. Alam niya na yan, tagal na sa politika ni Pangulong Duterte. Siyempre magbabaliktaran naman yan papunta sa bagong mga presidente. Okay, pero alam niyo po, maganda po, pumapabor po sa atin, no? Basta magkaso lang sila na magkaso. Napakahina po ng kaso ni Castro. Laban po rito kay Tatay Nick, thank you very much sa $10, 10 Canadian dollars. O nga, no? Hindi ko sila nahahartan, no? May heart na pala.